8 Bulaga, lilisanin ang TV5. Yan at ang TV ratings for noontime category ang pag-uusapan natin ngayong araw po ng Martes, December 10. Pero bago yan mga kaparokya, as I promise, ay mag-shoutout po muna tayo sa mga nag-comment sa tanong natin kung sino or aling pelikula ang prepare nyong panoorin this coming Christmas Day. Ang The Breadwinner is ba ni Vice Ganda or ang The Kingdom ni Bossing Vic Soto? So halos lahat ay The Kingdom po ang gustong panoorin. So unahin po natin yung ngayon lang pong nag-comment sa mga uploaded video ko at sa mga solid viewers ko po ay ihuhuli ko po kayong i-mention. So shout out to the following: Hen Luciano, Top Singson, Ewan Ko, Arsenia Dula, John Patrick Toledo, Giselle Salazar, Edgar Sunga, Eduardo Nanyong, Feliciano Lopez, Krypton Mercado, Irma La Rosa, Analiza Reli, Ramil Estemado, Ostre TV, Glenn Pando Arong, Mark Serrano, Amandi Yuri, Nitzen Iconic, Lola, Danji Francisco Lozano, Estelita, Lian Princess Lorenzo, Daniel Mandap, Amy Palmas, Rodolfo Santos, Jonaline, Mayflor Galesio, Dustin Ray Matienzo, Nida Sumawang, Fernando Publico, Froilan Esguera, BSD, Keith Sean Park, Ashley Gray, Abigail Lorente, Goodrew on Letter at Rosaline Rojas. Maraming salamat po sa patuloy na panonood nyo ng aking video at sana mapanood nyo po talaga at sana kung maaari ay suportahan po natin lahat ng pelikulang ipapalabas this coming Christmas Day. So punta po tayo sa ratings mga kaparokya. So again, disclaimer lang po sa mga hindi po pabor sa average ratings na ginagawa ko, wag nyo na pong pakinggan or panoorin ang video na ito. Kahit 100 viewers is enough for me kasi nagsimula po ako sa pagiging YouTuber ng 30 views lang po ang nanonood sa akin at yung subscribers ko ay hindi po ganito kalaki. Pero maraming salamat pa rin po sa mga patuloy na nanonood sa akin kahit may nagsasabi po sa akin na wala pong kwenta or wala pong sense ang mga reaction ko sa mga ina-upload kong video. So yun nga mga parokya, kahapon po ay binahagi ko sa inyo ang TV ratings ng dalawang noontime show para po sa araw ng Biyernes, November 29. At sinabi po natin dito mga kaparokya na wala pong nagwagi sapagkat hindi po nila na-meet ang kanilang TV ratings average na 8.4% para po sa It Showtime at 4% naman po sa It Bulaga sapagkat nakakuha lamang po ng 8% ang noontime show ng ABS-CBN at 3.8% naman po ang noontime show ng TV5. So dito mga kaparokya, without average ratings ay wagi naman po ang It Showtime or yung noontime show ng Madlang People at angat po sila ng 4.2% sa katapat na noontime show ng mga legit Dabarkads. At pagdating naman po sa TV network mga kaparokya ay angat po ng 2.1% ang Kapuso sa Kapatid Network. So punta po tayo sa araw ng Sabado, November 30. So dito may kita po natin mga kaparokya, ang It Showtime po ay may 7.5% at ang It Bulaga naman po ay may 3.6%. So from previous episodes mga kaparokya ay nabawasan po ng 0.5% ang It Showtime at 0.2% ang noontime show ng Iconic Trio. So dito mga kaparokya ay angat po ng 3.9% ang Madlang People noontime show. So balit, bagaman mataas po ang numbers meron ang It Showtime ay hindi po nangangahulugan para sa akin mga kaparokya. Base po sa paniniwala ko ay hindi po nagwagi ang It Showtime sapagkat hindi po nito na-meet ang kanilang ratings average na 8.4%. So again mga kaparokya, ulitin ko bakit po tayo nagbibigay ng TV ratings average sa dalawang noontime show ay dahil po sa kadahilanan sa dami po ng advantages meron ang It Showtime sa It Bulaga. So dito may kita po natin mga kaparokya, ang GMA ay may 5.2%, ang GTV ay may 1.1%, ang A2Z ay may 0.8%, ang All TV ay 0.1%, ang Kapamilya Channel ay 0.3%. Sa It Bulaga naman po ang TV5 ay may 3.2% at ang RPTV ay 0.4%.
So dito mga kaparokya, kung titingnan po natin ang pagitan ng dalawang main TV network ng noontime show ay angat po ang kapuso ng 2% sa kapatid network. So again mga kaparokya, dito po para sa akin ay wala pong nagwagi para po sa araw ng Sabado, November 30 sapagkat hindi po nito na-meet ang kanilang TV ratings average. So yun nga mga parokya, bago tayo pumunta sa ating main topic ay humiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayo ma-notify sa mga bagong video na ilalabas ko at pakidami nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So yun nga mga parokya, another rumored. Di umano ang nababalitang lilisanin daw ng Eat Bulaga ang TV5 sa kadahilan ng mababa daw ang ratings at bankrupt daw di umano ito. So yun nga mga parokya, ayon sa Facebook page na inilethala ng Southern DC Post ay nalulugi at posibleng lilisanin ang kapatid network ng longest running noontime show sa bansa, ang Eat Bulaga. So basahin natin ang post nito mga kaparokya. Eat Bulaga nalulugi, posibleng lilisanin ang kapatid network. Eat Bulaga rumored to leave TV5, the longest running noontime TV show in the Philippines rumored to leave TV5 because of the poor ratings and bankruptcy issues. According to social media rumor, the said TV show experienced a lot of financial issues after leaving Tape Incorporated, its original production company. So mga parokya, matagal na issue na po ito pero magpasangga ngayon ay di pa din mapatay-patay. Maybe kung mainstream or malalaking pages po ito. To be specific mga kaparokya ay yung bilyonaryo ang maglabas ng gantong issue ay pwedeng paniwalaan. But I strongly believe that TV5 management does not let the noontime program of legit Dabarkads leave their TV stations. Ang laki po ng pinapasok na pera ng nasabing noontime show sa kanila and they are more popular and recognized noong naging part ng TV network ang legendary trio. Wala na sa kanila ang ratings mga kaparokya kasi alam naman nila or alam ng management ng TV5 or even ng Eat Bulaga na hindi nila maaabutan ang katapat nito dahil sa mga advantages at wala din sa Eat Bulaga ang ratings. Ang importante yung makatulong sa mga kababayan natin na patuloy na nagtitiwala at sumusuporta sa kanila. Ang makapagpasaya, of course, kasama na po yun mga kaparokya. Bankruptcy is not the issue for them mga kaparokya because more than 200,000 a day po ang pinamimigay nila at bukod sa advertisers ay sandamakmak ang sponsors po ng Eat Bulaga. So kung bankrupt ka ba, magbibigay ka ng malaking papremyo araw-araw. This write-up is not true mga kaparokya unless manggagaling mismo sa malalaking pages or sa mainstream mismo mga kaparokya or even sa management ng Eat Bulaga and TV5. Baka nainggit lang yung nagkalat ng issue na ito dahil matatag ang Eat Bulaga. So kayo mga kaparokya, ano masasabi nyo hinggil dito? Please comment down below. So tara ating alamin ang online viewership ng dalawang bigating noontime show. Para sa Eat Bulaga under TVJ Facebook page na may 2.7 million followers at sa Eat Showtime naman po na may 18 million followers. So as of 12:58 PM ang Eat Showtime po ay may kasalukuyang segment na And the Breadwinner is at ang kasalukuyang celebrity guest contestant po nila ay si Miss Rufa Gutierrez. At para naman po sa Eat Bulaga, sila po ay may kasalukuyang segment na Sugod Bahay mga kapatid. So dito may kita po natin mga kaparokya, ang Showtime po ay may 7,800 viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 4,100 live viewers. So again mga kaparokya, as of 12:58 PM ang Eat Showtime po ay may 7,700 live viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 4,100 live viewers. So punta naman po tayo sa TV Network YouTube channel ng dalawang noontime show. Para po sa Eat Bulaga, under po yan sa TV5 Philippines na may kasalukuyang subscribers na 2.16 million. At para naman po sa Eat Showtime, under po yan sa GMA Network YouTube channel na may 37.2 million subscribers. So as of 12:59 PM ang Eat Showtime, under po yan sa
GMA Network, sila po ay may 15,000 live viewers. Ang Eat Bulaga naman po under TV5, sila po ay may 23,000 live viewers. So again mga kaparokya, as of 12:59 PM, ang It's Showtime under GMA Network, sila ay may 15,000 viewers. At ang Eat Bulaga naman po under TV5, sila po ay may 23,000 viewers. Punta po tayo mga kaparokya sa main YouTube channel ng Dalawang Noontime Show para po sa It's Showtime under ABS-CBN It's Showtime na may 2.46 million subscribers, at sa Eat Bulaga naman po under Eat Bulaga TVJ YouTube channel na may kasalukuyan subscribers na 1.18 million. So as of 1 PM mga kaparokya, ang It's Showtime po, sila ay may 83 or 84,000 viewers. Ang Eat Bulaga naman po, sila po ay may 85,000 live viewers. So dikit po ang kanilang main YouTube channel. So again, as of 1 PM mga kaparokya, ang It's Showtime, sila ay may 84,000 viewers, at ang Eat Bulaga naman po ay may 86,000 live viewers. So bali, ang segment po ng It's Showtime mga kaparokya ay And the Breadwinner Is, at ang Eat Bulaga naman po ay Sugod Bahay mga kapatid. So bali, ang total na nakuha ng Dalawang Noontime Show ay, mga kaparokya, bago natin ibigay ang total viewers na nakuha ng Dalawang Noontime Show sa unang yugto, ay humiling ako na pakisubscribe po ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidami nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So bali, ang total po na nakuha ng It's Showtime ay 106,000. 7,000 sa Facebook Live, 15,000 sa TV Network YouTube channel, at 84,000 naman po sa main YouTube channel. Ang Eat Bulaga naman po ay nakakuha ng 113,000 viewers, 4,000 sa Facebook Live, 23,000 sa TV Network YouTube channel, at 86,000 naman po sa main YouTube channel. So again mga kaparokya, ang It's Showtime po ay may 106,000 total viewers, at ang Eat Bulaga naman po ay 113,000 total live viewers. So yan po ang lumalabas sa kanilang online viewership as of 1:02 PM, at mamaya magbabalik pa po tayo sa ikalawang bahagi ng ating online views update ng Dalawang Noontime Show. Magpapaalam po muna ako pansamantala. Magsiingat po tayo. Thank you and God bless.